Tinadlang kaya at nahiya. Ito ang pamagat ng editorial ng Philippine Star ngayon na may petsang Agosto 3, 2025. Sa nakaraang State of the Nation Address o SONA ni President Ferdinand Marcos Jr. noong July 28, maraming mambabatas ang pumalakpak at tumayo nang sabihin ng Pangulo na mahiya naman kayo na ang pinariringgan ay ang mga korap na nakikinabang sa pondo ng bayan. Partikular na tinukoy ni Marcos ang pangungurakot sa pondo para sa flood control projects. Sabi ni Marcos, mahiya naman kayo sa kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binulsan nyo lang ang pera. Hanggang ngayon, usap-usapan pa rin ang mahiya naman kayo na sinabi ni Marcos at marahil ay hindi na ito malilimutan. Lagi na itong babanggitin sa mga talakayan ukol sa pagnanakaw ng pondo ng bayan. Maalala si Marcos kapag nabanggit ang mahiya naman kayo. Pero may mga tinablang kayang mambabatas sa mga sinabi ng presidente. Tumayo kaya at pumalakpak ang mga tinutukoy na nakidabang sa pondo para sa flood control? O manhid na ang mga mambabatas at baliwala na kung tawaging walang hiya at makapalang mukha? Isang araw, bago ang SONA ni Marcos Jr., ipinahayag ni Senator Panfilo Lacson na 1 trilyong pisong nakalaan para sa flood control ang nawawala dahil sa korupsyon. Mula pa raw 2011 ay nakakaranas na ng grabing pagbaha hindi lamang sa Metro Manila kundi sa iba't pang lugar. Paano nangyari ito? Gayong malaki ang alokasyon para sa flood control. Ayon pa kay Lacson, sinisisi ang climate change sa mga pagbaha. Pero ang totoo, ang naka-allocate na trilyong pisong pondo ay napupunta sa bulsa ng mga korap. Binabaha ng kwarta ang bulsa nila. Ang paghahayag ni Lacson ukol sa nawawalang trilyong pisong pondo ay eksakto naman sa sinabi ni Marcos na nalulustay ang pera ng bayan dahil sa katiwalian. Pati pondo sa flood control ay dinarampong. Kaya siguro hindi na napigilan ni Marcos magsalita ng mahiya naman kayo. Ang korupsyon sa flood control project ang nag-udyok naman kay Senate President Chis Escudero para maghain ng panukalang batas na nagbabawal sa mga government officials at kanilang kamag-anak na lumahok sa bidding sapagkat dito nagsisimula ang korupsyon. Ang tanong ay magtatagumpay kaya ito? Sino ba ang nagpapasa ng batas? Di ba mambabatas din ang karamihan ay sangkot sa anomalya? Sabi nga ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong, ang cut daw ng mambabatas sa flood control ay 35% hanggang 50%. Kung totoo ang sinabi ni Magalong, walang hiya ang mga mababatas, hindi sila nahihiya.